choosing the right investment. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. No? So choosing the right investment. So sa choosing the right investments, you will learn how to make the sexy investment formula. Parang ako lang, sexy. Di ba? Ang sexiness naman is in the mind, di ba? Kaya okay na yon. So sexy investment formula, paano ba yan ginagawa? And then, socially responsible investments, of course. Share kasi si Sir Vince, hindi po pwede na kumikita lang. Kailangan kapag tayo ay kumikita, tayo ay may hininto ang puso. Ganyan. Okay. Pero bago tayo patuloy, gusto ko lamang pong magpasalamat sa office ni Senator Rizzo Ontiveros sa kanyang Liwanag at Linga program dahil po tumulong sila sa ating Typhoon Vicky response sa Agusan del Sur and Surigao del Sur. 1,399 members po natin ang natulungan doon na kapag karoon tayo ng donation drive na 221,100 pesos. Yung 200,000 po dyan ay galing kay Senator Rizzo Ontiveros. At yung damayan naman po natin na program, galing mismo sa mga members natin. Ano? 489,650 po ang nakuha natin for that. Ano? Yung sa 221,000 na mobilize natin, yun pong 20,000 ay nanggaling naman po sa Ambagan PH. So maraming salamat din po sa Ambagan PH. At syempre po, may dalawa din tayo na convincer na nag-donate, no? Out of the 1,000 viewers natin, may dalawa po nag-donate. Nakakonsensya si Sir Vince, no? May dalawa pong nag-donate para sa Typhoon Vicky response natin. At yan ay si Ryan Dio at saka si Cathy June Pierre. So maraming salamat sa inyo, Ryan at Cathy. Sana ay tularan kayo ng ibang mga investees natin at ang ating pang mga convincers. Okay, puntahan natin. Rural bank investing. So, investing in rural banks is really sexy, ano? Yun, security. Hindi ito yung pag-usapan natin, di ba? Hindi lang. Ay, naulit siya. Okay, so choosing the right investment. So, sexy, ang ibig sabihin niyan is S for secure, E, encashable or liquid, X factor, and Y, yield or returns. Kaya, sexy. So yan po ang framework na lagi nating titignan kapag investment ang kapag ang pinag-usapan. Kailangan, tulad ng tingin ninyo sa sarili ninyo, sexy. Kahit hindi naman. Di ba? So kailangan sexy tayo. Inside and out, kasi pati na rin ang bulsa natin. Dapat sexy. Bago tayo magpatuloy, syempre, dahil tayo ay nag-aaral sa ating pera-aralan, pop quiz muna tayo. Ano? Ang pop quiz question natin, ano ang X factor sa sexy investments? Ano sa tingin ninyo? Yung X doon sa sexy investment. Yung X factor doon sa sexy investments. Ang clue po dyan ay hindi naman po kinakailangan nagsisimula sa letter X kung ano yon, di ba? So, di ba sexy, secure, encashable, X factor, tapos yield. Yan yung ibig sabihin niya. Ano kaya yung X factor na yun? Sige nga, ilagay niyo sa inyong comment na yan at ang inyong sagot sa comment section natin at syempre, papapurihan natin, bibigyan natin ng excellent at star dito sa kanyang kamay, pati na sa noo, no? Dahil nakuha niya ang correct answer. Di ba pag kinder, gano'n lalagyan ng star? Yung mga pamangkin ko, pag umuwi natin, dami-daming mga, para silang mail, di ba? Kasi nasa stamp na gano'n. Tapos ako naman, loko-loko, ini-stamp ko sila sa mukha, di ba? Parang cute. Okay, so, sagutin natin mamaya yung pop quiz, babalikan natin yan. So, S for security. Bakit security, no? Security talaga ang pinakaunang-una dapat natin na tinitignan sa ating investment. Dahil ka-align nito ng first rule in investing. At ang first rule in investing na yan ay siyang rule na ginagamit ni Warren Buffett. Isa sa mga iniidolo ko talaga na investors. Ano? Ang first rule in investing that is aligned with security is do not lose money. Hindi ka dapat nawawalan ng pera sa investment. Hindi ka dapat nalulugi ng pera, no, sa investment natin. So yan ha, laging tatandaan. Do not lose money.
Kaya security ang unang-una. Okay? So when we talk about not losing your money, why do we have to protect it? No? Because you've worked hard for your money. So hindi mo talaga, you cannot really afford to lose money, di ba? I think you can only afford to lose money if you earn 1 million pesos per month. Eh, sino ba sa atin yun, di ba? Very, very few yung nag-earn ng 1 million pesos per month. You work hard for your money, kaya kailangan mo itong protektahan. No? You have to conserve it, you have to protect it. That's why security is very, very important when we talk about investments. No? Your goals are needs, hindi ba? Yung mga mga gusto mong mangyari sa buhay mo, usually mga pangangailangan 'yan. Eh lahat ng galaw ngayon, 'di ba? Lahat ng galaw ngayon meron ng kaakibat na gastos. Kaya kailangan protektahan mo yung pera mo. You shouldn't lose money. Dapat secure ito. Dahil yung perang yan ang magbibigay ng katuparan sa mga goals mo. At yung mga goals mo ay mga pangangailangan, di ba? Ano ba yung mga goals usually ng mga Pilipino? Ito yung top 5. Number 1 is comfortable retirement. Number 2 is pabahay. Number 3 is pagpapaaral ng anak. Number 4, makabayad ng utang. At number 5 ay magkaroon ng kaunting kapital para sa pagnenegosyo. Napaka-importante ng mga yon. Kaya, do not lose money, make it secure kapag tayo ay nag-invest. Okay? So we have to learn to prioritize. Okay? When we do this. Tapos, you also have to be patient. Diba? Kasi marami sa mga nag-violate ng security as the first rule in investing, the first criteria for investing ay nagmamadali sila. You have to be patient. So, slowly but surely, yan yung unang-una natin na, yan yung talagang kailangan nating tignan. Ano yung ibig kong sabihin dito? Hindi porket sinabihan ka ng mataas na returns ay susunggaban mo na. Actually, kadalasan yung mga matataas na returns na yan ay scam, di ba? Too good to be true talaga sila. No? So, be patient. Slowly but surely, dahil ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman ay kung tayo ay magdadahan-dahan. Diba? Kasi kapag nilagay mo yan, nasilaw ka, na wala pa yung pera mo dahil sa scam, you broke the first rule, which is do not lose money. Okay? So, yan ang ating first, choosing the right investment. So, first one is security or make your investment secure. The second one naman, encashable or liquid. Actually, liquidity talaga yan. Ano? Kaya lang, kailangan Kaya sabi ko, encashable na lang. Liquid or liquidity. Ano bang ibig sabihin ng encashable? Encashable. So, ang ibig sabihin nito is the ability to convert an asset to cash without losing money. So, madali mong maibabalik sa cash yung investment mo because an investment is actually an asset, no? Madali mo siyang ma-convert into cash na hindi ka nalugi, no? Hindi ka nawawalan ng pera. Link pa rin siya sa number 1 rule, which is security. No? Kasi may mga madaling maging pera, pero nawawalan ka naman you lose money. Like say for example, jewelry. You buy jewelry, yung gold for example, sabihin mo ito ay 20,000 pesos mo binili. Tapos, nangailangan ka na, kaagad ngayon na. O, ibinibenta mo siya at 20,000 pesos. Walang takers. So, mapipilitan ka na ibenta ito sa mas mababang halaga, 15,000 pesos. Naging cash nga siya, but you lost money in the process. Hindi maganda yun. Okay? So, kaya kailangan talaga kapag tayo ay nag-i-invest, i-match natin yung liquidity at saka yung term doon sa goal natin. Kasi, kunwari, kung itong jewelry ay ginawa mo siya na ito ay gagamitin ko para meron akong pang-emergency, mahirap yun. Kasi you will be forced to do distressed selling of assets or selling kung ano man yun at a very low price para maging cash siya. No? So, ang gagawin mo, titignan mo, ima-match mo kung ano kung yung goal mo ay short-term at saka kailangan mo itong mabilisan, dapat yung madaling maging cash na investment yung iyong pipiliin na hindi ka mawawalan ng pera. Okay? So, yan yung titignan natin. And cashable,
Ang ibig sabihin din yan ay liquidity. Okay? So, take advantage of why do we want it to be encashable or liquid, ano? Because we want to take advantage of opportunities, no? Kapag, lalo na ngayon, pandemic, kaya tuwang-tuwa ang mga taong cash rich ngayon, ano, yung mga may maraming cash. Dahil maraming nag-a-arise na opportunities in times of crisis. And the best way to take advantage of opportunities, especially for investments, is to use cash. Bayaran mo ng cash, di ba? Kasi usually, kapag binayaran mo ng cash yan, kahit lupa yan o ano pa man, masking appliances, ito nung binili namin ng cash, ang laki ng discount, di ba? So gagamit tayo ng cash kapag nag-take advantage, if we seize opportunities, use cash, not loans. Okay? X tayo sa loans yan. Kaya dapat, very important, na yung mga may part ng investment natin na talagang ito ay liquid so that we could take advantage of opportunities as it happens. Okay? Katulad ni Warren Buffett ulit, Diyos ko, ang kanyang pile of cash ay super dami. Dahil nga, he's just waiting for the next big opportunity so that mabili niya yon in cash. Okay? Liquid then to avoid what we call distressed selling of assets o yung pagbebenta ng investment o ng asset mo at a lower price. So, this is making you prepared, no, for any untoward incident. So kapag ang investment na pinaglalaanan natin, ang purpose niya ay for emergency, all the more na dapat ito ay very liquid or very much encashable because it is our part of preparation, no? Preparing for any untoward incidents. Okay, so doon sa pop quiz natin kanina, kung ano ang X factor sa sexy investments. Tignan natin ang inyong mga kasagutan, ha? Tignan natin. Meron bang mga maayos ang sagot? So, tignan natin. Sumagot ba kayo? Ang tanong, ano ang X factor sa sexy investments? Okay, sabi ni ay, taray naman ng mga to. In fairness, ha? Nagpapakitang gilas. Si Efrol, sabi niya, X is social responsibility. Wow, ang dami ko nang talagang nai-influensyahan. Taray, okay. Social community responsibility, yan din ang sabi ni Adrian. At taray naman ng post ni Adrian sa kanyang, Facebook profile, in fairness. Ano, tingnan ko pa nga, ano ba yung mga sinabi? Sabi ni Francesca Villasanta, socially responsible. Sabi ni Gomez, Goma Demos. Totoo ba yan? Yan ba talaga yung pangalan mo? Okay. Community responsibility. And sabi rin ni Roy ay social responsibility. Okay. So, at ano po ang ating kasagutan dyan? Ang sagot po dyan talaga ay, yan, X natin. Okay, ang X po natin ay, ang X factor ay ang social and environmental responsibility. So, tamang-tama po yung inyong sinagot dyan. Ano? Kasi dapat talaga, when we invest, hindi lang natin isinasaalang-alang yung pera na pumapasok sa atin. Pero sinisiguro natin na wala tayong inaagrabyado, hindi natin sinisira ang kalikasan. Okay? So, X factor, how do we take how do we apply that, ano? So, we should earn our money not at the expense or misery of others. Hindi sana ikaw ang magiging dahilan ng misery o kahirapan ng iba para ikaw ay kumita. And this is very much apparent now in the times of crisis kasi marami ang nagbebenta ng palugi ng kanilang mga ari-arian dahil kailangan na ng pera. So sana ay hindi natin sila i-take advantage kasi magiging cost pa tayo ng kahirapan nila. Kaya kung kaya nyo naman, sana mas malapit doon sa market price, maka-discount man lang kayo ng kaunti. Pero sana, huwag nyo namang baratin, di ba? Naranasan nyo na bang baratin kayo? Gusto nyo ba yung feeling na nababarat? Di ba? Hindi maganda yung feeling na nababarat. Kaya dapat, ikaw din, hindi ka natutuwa kapag ikaw ay nangbabarat because that is oppressive. Okay? So, ang key dito talaga, Bisaya or Ilocano, do good and do well.
Okay? So you're doing good and at the same time, you are doing well. X factor for socially responsible investment at environment. No? Another way is we want to have investments that preserve the environment for the next generation. Kasi tayo lang po dito ay mga visitors lang sa Earth. Ano? Lahat po tayo ay mamamatay. So hiram lang natin na ito, di ba? Sabi nga sa kanta, hiram sa Diyos. Ganyan. Ang aking life, di ba? So, hiram lang yun eh. Kaya dapat isauli natin kung ano man yung mga hiniram natin dito nang sana mas maayos pa kaysa nung hiniram natin. No? And that is what we call actually sustainability. When we prepare the environment, our community, na mas magiging better for the next generation rather than worse. Di ba? Ay kasi yun yung mga reklamo ng mga millennials at saka ng mga, mga millennials actually sa mga boomers. Kasi sabi nila, kasi inutang nyo na lahat eh. Di ba? Kaya wala nang natira sa amin. O, di ba? Ayaw nating masabihan ng ganun. Kaya mga millennials and Gen X, please preserve the environment. Kailangan talaga ang X factor sa ating investments. Hindi enough na kumikita lang tayo. Dapat po tayo ay nakakatulong din sa environment. So society and environment above profit. Okay? Society and environment before profit. Yan dapat talaga. So we have to be socially responsible. Turo naman yan, di ba? Kahit anong relihiyon ka pa, Muslim, Islam, Christian, Buddhism, Hinduism, lahat yan. These all religious faiths would teach about being socially responsible, di ba? So yan po ang ating X factor. Congratulations sa mga sa mga nakasagot ng ating X factor. So meron kayong very good convincers. Ayan. Okay. Ang last natin, choosing the right investments ay yield or returns, no? Yield or returns. So ito yung kita, no? Sa finance kasi usually ang tawag natin sa kita ay yield o kaya returns. So, actually yung returns, di ba, pag sa Tagalog, balik, di ba? Kung sa yung Bisaya pa rin. Magkano ba yung balik niyan? Magkano yung kita diyan? So yield. Okay? Okay. So yield is the least important of the prerequisites to investing. So yung mga prerequisites natin to investing, yung sexy, no, kailangan muna secure and cashable, X factor, bago pa ang yield. This is the least important. So ito yung pinakahuli. Importante siya, pero hindi dapat siya ang pinakauna. So, pag titignan natin dun sa ating framework na sexy, sex first. Diba? Bago yield. So, secure and cashable and may X factor dapat bago pa magkaroon ng yield. No, sex first. Ay, tuwag-tuwa sila. So, this is the least important, ha? Least important. So, ibig sabihin, important pa rin siya. But it is the least. Kailangan ma-secure muna, maging liquid muna, ensure yung liquidity, and then mayroon tayong X factor. Okay? Avoid investment scams. Oo, di ba? Kapag sa avoiding investment pa kasi, we are very attracted to high yield. Di ba? Kapag high yield po, yung binibigay nila sa atin, this is too good to be true, no? And when it's too good to be true, it usually is, di ba? Kaya kailangan tayo maging mas mapanuri at magtanong-tanong tayo, ano ba yung talagang katotohanan dyan sa business model nila? Kasi baka naman ay, maraming agrabyado at saka talagang scam, di ba? So, yan, avoid investment scams kasi yan ang kalaban natin sa yield. Dahil karaniwan ang mga investors, ang inuuna nila ay yung yield. Kita. Di ba? So, sana mapalitan natin yan. At natutuwa naman ako dahil buhos na buhos ang inyong sagot dito kanina nung tinanong ko, ano yung X factor, di ba? Sa ating sexy prerequisites to investing. Okay? So, aim to beat inflation at the very least when we talk about returns. Ang inflation rate po natin last year, I think pumalo ng 3.5%. So yun yung ating benchmark, no? 3.5% yung rate na hahanapin natin at the very least.
Pero usually, di ba, medyo may kahirapan, lalo na kapag liquid mo siya hinahanap. So, kung naka-above ka na dyan, okay na yon. So, ano yung rate of return usually na ginagamit ko as a hurdle rate or a standard? Ang sweet spot for me is kapag makahanap ka ng 7% per annum, okay na yan. No? 7 to 10% per annum in the Philippine setting is already a very good yield. No? Napakagandang rate na po yan. Okay? So, ito po ang ating prerequisites to investments. It should be secure, it should be encashable, it should have X factor or socially and environmentally responsible, and mayroong yield or returns. So, kailangan po ang ating investments ay katulad natin, no? Sexy. Okay? So if you're interested to learn more about socially responsible investments, go to Vince Rapisura Facebook Messenger and type lang po natin ang SRI options and you would be able to see the list of social investments that you could potentially participate in. Okay? So, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.